Paano kung bigla mong nalaman na ang dating babae na nambasted sa'yo at nanakit ay schoolmate mo pala, at ngayon gwapo ka na? Gagamitin mo ba ang pagkakataon para gumanti sa babaeng yun? Tara't samahan niyo kung alamin kung magtatagumpay ba ang ating bida sa kanyang plano, o masasaktan lang siya ulit. Kakatapos lang mag-workout ni Masem yun at kitang-kita dito na gwapo na talaga siya ngayon. Bigla naman nagsalita ang may pangalan na Chinotso, at tinutukso ang ating bida dahil masyado siyang nagpapagwapo sa harap ng salamin. Nagalit naman ang bida dahil bigla na lang pumasok sa kwarto niya si Chinotso nang hindi nagpapaalam. Nakita niya din ang dati niyang litrato at nangako sa sarili na hindi na siya babalik sa dating itsura na yun na palaging nabubuli. Nagpakita rin ng isang bata at agad silang niyaya nito dahil luto na daw ang almusal. Hindi naman nagustuhan ni Masem yun ang pagkain dahil masyadong mataas sa calories kaya agad siyang umalis para pumasok na ng eskwelahan. Habang siya'y papasok sa eskwela, pinagtitinginan siya ng madaming babae at mukhang in love sa ating bida. Bahagya siya napahinto sa mga naglalaro ng tennis, pero bigla may lumabas na tatlo at nagagalit. Kala ni Masem yun ay siya ang pagagalitan dahil tumitingin siya, pero yung isang lalaki pala na palihim na kumuha ng litrato. Agad din siyang umalis sa eksena pero nakilala siya ng babae kahit kaka-transfer niya pa lang sa school. Tinanong nito kung marunong ba siyang mag-tennis, at kung gustong sumali ng laro sa kanila. Lumapit na din ang iba at nabalitaan nila na naka-perfect score sa exam ang ating bida, at alam din nila kung gaano kahilig sa sport si Masem yun. Nagpapogi naman siya sa harap ng mga to, at sinabi na humahanga siya sa kasipagan nilang mag-ensayo ng laro, kaya kinilig ng sobra ang mga babae. Pagdating sa entrance ng school, nakita niya ang kumpulan ng mga estudyante dahil meron isang lalaki na magtatapat ng feelings niya para sa prinsesa. Nagbubulungan pa ang iba na baka ngayon daw ay magustuhan na ng cruel princess ang lalaki dahil gwapo rin ito at malakas ang karisma. Agad din lumabas ang nasabing prinsesa, kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik ang lalaki at gusto nitong malaman ang sagot ng babae sa kanyang panliligaw. Nagmamasid lang si Masem yun sa eksenang ito at nagsalita na rin ang prinsesa. Sinabi nito na pinaimbestigahan niya sa kanyang alalay ang lalaki, at nalaman nilang kamakailan ay pumunta to sa bookstore para bumili ng malaswang libro at tinago niya sa college workbook. Hiyang-hiya nga siya sa mga oras na to at gustong magpaliwanag ng binata, pero mas lalo siyang napahiya nung binanggit ng prinsesa na meron siyang isang buhok na tumutubo na malapit sa dibdib. Hindi naman makapaniwala si Masem yun sa kanyang nasaksihan at sobrang lupit nga daw talaga ng babaeng yun. Habang siya'y paakyat ng hagdan, tila natatakot na ang ating bida dahil masyado daw malupit ang city na napasukan niya, bigla niya naman nakatinginan ang malupit na prinsesa ng mata sa mata. Tumalon naman ang eksena sa classroom at tila nakatulog siya sa mga sandaling ito kaya napanaginipan niya nung siya'y bata pa. At makikita dito na mataba pa siya kaya binasted ng babae, sinabihan pa siya nito na hinding-hindi siya mahuhulog sa kagaya niyang mataba at binansagan pa siyang pig's foot. Bumungad naman sa harap niya si Class Representative Futaba. Pero imbis na pag-alitan siya nito dahil natutulog siya, bumati pati sa kanya ng good morning na may magandang ngiti sa mukha. Tuwang-tuwa naman si Masem yun dahil nakalusot siya at buti na lang gwapo daw siya. Tinawag naman siya ng kaklase niyang babae na may pangalan na Kojuro at inabutan ng pagkain dahil kung bibili siya sa kantin ay wala na daw siyang mabibili. Agad din siyang pinuri ng babae dahil matataas ang grado ng ating bida at mahilig din siya sa sports, bukod doon ay gwapo pa daw siya. Bigla naman pumasok ang prinsesang si Aki Adagaki at agad siyang hinailan nito dahil meron siyang hinahanap, buti na lang ay agad din lumabas ang hinahanap niya kaya pinakawalan ang bida. Nagbigay pala ng love letter sa kanya ang binata pero pinunit lang to sa harap niya at agad na umalis. Kinwento naman ng dalawa na mataas din daw ang grade ng prinsesa pero malayo naman ang ugali nilang dalawa dahil masyado daw matapang ang babae. At isa pa, ayaw na ayaw daw nito sa mga lalaki kahit na anong pilit nila kaya naman binansagan siyang malupit na prinsesa. Nang banggitin naman nila na anak ito ng head ng Adagaki Group ay bigla na lang napatayo ang ating bida. Naabutan niya pa ito sa labas at nagkatinginan sila. Sinong mag-aakala na muli tayong magkikita Adagaki? Agad niya naman sinundan ang prinsesa at nakita niya dito na mukhang marami itong alalay na babae, akala niya ay ayaw din ito ng maraming kasama. Ayon naman kay Kojuro ang laging kasama nito ay may pangalan na Yoshino-san. Makikita rin dito na nililista niya ang lahat ng nalalaman niya sa prinsesa, kaya naman nagtanong pa siya sa kaklase niya kung ano pa ang ibang bagay na pwede niyang malaman. Sinabi naman nito na gusto lagi ng prinsesa na kumakain mag-isa at walang nakakakita. Umalis na din ang prinsesa makalipas ang sandali at sinabi ng ating bida na susubaybayan niya ang bawat galaw nito.